Hatid ng FEBC, Paaralang Bayan sa Himpapawid ang Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Halina, halina, matuto sa eskwela, wika at siyensya. Halina, halina, matuto sa eskwela, sining at matematika. Tuklasin ang mga hiwaga ng mundong kinahaharapan. Magkulay na kinabukasan, ito'y iyong makakamtan. Kakayanin natin ito, may saysay ang buhay mo. Magsikap at matuto, gamitin ang iyong talino. Halina, halina, matuto sa eskwela, wika at siyensya. Halina, halina, matuto sa eskwela, sining at matematika. Hi kids! Welcome sa Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Nako, summer na. Usong-uso ngayon ang paglabas, no? Pag-swimming, pagpunta sa park, at pag-enjoy sa nature, syempre. Kasi araw na ng summer, hindi umuulan, ano? Mainit ang panahon. Diba? Anong mga pwedeng gawin kapag mainit ang panahon? Tama kayo. Kagaya nga ng nasabi ko kanina, mag-swimming. Sino dito ang mahilig mag-swimming? Aba, ang dami palang mahilig mag-swimming. Sino yung marunong lumangoy? Ayun, biglang bumaba yung kamay. Okay lang yan, dahil mga bata pa naman kayo at darating din kayo sa time na yan na matututunan ninyo ang paglangoy. Kapag mainit ba ang panahon, ano yung mga gustong-gusto ninyong kinakain? Oo, tama. Merong nagsabi, ice cream. Ay, ang sarap ng ice cream. May nagsabi, halo-halo. Ay, oo nga, ang sarap ng halo-halo. May nagsabi na malamig na gatas. Wow, ang sarap naman nun. Yung iba nagsabi, milkshake. Yung iba nagsabi, malamig na tubig. Ay ba, very good. Yan ang pinaka-very good na inumin. Malamig na tubig lang. O kaya kahit hindi malamig, basta tubig. Kailangan kasi na sa panahon ng summer, dapat kayo ay well-hydrated o dapat ay nakakainom ng mainam, nakakainom ng tama dahil ang inyong katawan ay naglalabas ng tubig. Kaya dapat napapalitan yun. So, dapat drink 8 glasses of water every day. Ilan daw? 8. 8. Tama. Kapag panahon ng tag-init, ano ba ang dapat na dalhin ng mga tao paglalabas? Yung mga pwedeng lumabas, ha? Mga bata, hindi pa kayo pwedeng lumabas. O ano daw pwedeng dalhin kapag mainit? Tama! Merong payong! Very good, para hindi masikatan gaano ng araw. O ano pa ang pwedeng dalhin? Panyo! Oo, tama, panyo o bimpo, pamunas ng pawis. Ano pa kaya? Shades! Aba, very good. Kailangan din ng shades. Ano pa? O sa mga lalaki, anong pwedeng dalhin para hindi mainitin ang ulo? Ayun, tama. Sombrero. Mahusay. Ano pa kaya ang pwedeng dalhin kapag panahon ng tag-araw? Pamaypay! Tama! Kasi ang init-init sa labas. O kaya yung iba ay nagdadala ng
de baterya na ventilador. Ay, ang sarap nun. At ano pa, pwede dalhin? Cellphone. Pwedeng dalhin yung cellphone. Tama yun. Ano pang pwedeng dalhin? Okay. Pantali sa buhok, sa mga babae. Oo, tama. Yan ang mga dadalhin kapag mainit ang panahon. Syempre, huwag kalilimutan. Face mask, face shield, at ang alcohol, at syempre physical distancing. Lagi po yan, lalong-lalo na sa panahon pa rin tayo ng pandemya. Okay? So, kapag lalabas, at kung pwede nang lumabas yung mga bata, pero sa ngayon hindi pa, So, nasabi na natin yung mga bagay na pwedeng dalhin sa panahon ng tag-init o tag-araw. Ano daw ba ginagawa kapag tag-araw sa labas? Noong panahon na wala pang pandemya, ano ginagawa ng mga tao kapag mainit ang panahon? Nasabi natin kanina, nagsuswimming. Yung iba ay pumupunta sa palaruan. Naglalaro sa parke. Saan pa daw nagpupunta? Oo, tama, sa mall. Yung iba naman ay nagpupunta sa bukirin. Tama. Yung iba ay tumutulong sa kanilang mga magulang sa pagtatanim sa bukid. Yung iba naman ay tama. Sumasama sa kanilang mga magulang para mamasyal. Oo, noon yung panahong pwede pang lumabas. Pero habang kayo ay nasa loob ng tahanan, mga bata, tayo rin naman ay mag-e-enjoy sa tulong ng ating lesson ngayong araw na to dito sa Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Ako si Teacher Jo Cabrera Alabastro. Magandang araw mga bata! Sino ba sa inyo ang mahilig gumuhit dito o mag-drawing? Taas nga ang kamay! Aba, marami ang mahilig mag-drawing. Tamang-tama ang ating lesson ngayong araw na ito, kaya tutok na sa ating Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Gusto mo bang makalikha ng isang larawan? Ano-ano yung mga bagay na pwede mong gamitin para makagawa ng isang picture? Paano nagkakaroon ng marka ang isang bagay upang makabuo ng iba't ibang itsura ng larawan? Alam nyo, kids, sa araling ito, matutukoy ninyo ang pagkakaiba ng imprenta o print sa larawang itinatak, sa larawang iginuhit o ipininta. Malalaman niyo rin ang iba't ibang paraan ng paglikha ng larawan at pati na ang mga kasangkapang ginagamit dito. Kaya dapat tumutok lang kayo, kids, ha? At iba't iba ang paraan ng paglikha ng isang larawan. Pwede kang gumuhit gamit ang lapis at papel. Diyan sa mga gamit na yan ay maaari ka ng gumuhit at maaari ka ng bumuo ng iba't ibang hugis. Ang lapis ay nagiiwan ng marka sa papel upang maiguhit ang nais mong larawan. Kuha ka nga ng lapis at ng papel. Hihintayin ko. Ayan. Sa iyong lapis at papel, subukan mo ngang gumuhit ng bilog. Very good. Mayroong mga gumuhit ng maliit na bilog, mayroong malaking bilog. At ang bilog na yan ay maaari mong kulayan gamit ng iyong Crayola. Kung meron kang Crayola, pwede mo rin kunin ang iyong Crayola bilang paghahanda sa ating lesson ngayong araw na ito.
Pwede ka rin gumamit ng pangkulay katulad ng pintura. At kapag pintura ang ginamit sa paglikha, ang tawag naman dyan ay pagpipinta. Anong tawag, kids, kapag ang gamit ay pintura? Tama, pagpipinta. Meron ding mga larawan na nalilikha gamit naman ng iba't ibang bagay, gaya ng kahoy, goma, prutas, o maging ang iyong mga daliri. Lalagyan mo to ng tinta o pangkulay at ilalapat sa papel, pwedeng sa tela o sa pader para ito ay mag-iwan ng kulay o marka. Ang ikatlong uri ay tinatawag na imprenta, na ang isang larawan o marka ay itinatatak ng isang bagay na may pangkulay sa isang malinis o patag na bagay. Yan ay tinatawag na imprenta. Ngayong pandemic at hindi nakakalabas ang mga batang kagaya ninyo para makabili ng mga kagamitan sa bookstore, aba ay marami kayong mga bagay na pwedeng magamit sa paligid na pwede ninyong gamitin na pangguhit o pag-imprenta. Just be creative, kids! Una, ano ba yung pwedeng gamitin na pangkulay? Mga iba't ibang uri ng dahon, pwede yang gamitin pangkulay. Maaari mong pigain gamit ang tubig at ang dahon at makakabuo ka na ng kulay green o kulay luntian. Kung maraming puno sa inyong lugar, maaari mong gamitin ang dagta ng puno bilang pangkulay ng pula. Ang katas naman ng iba't ibang prutas ay nakakagawa rin ng iba't ibang kulay. At may mga bagay din na pwedeng ihalo sa tubig para makagawa ng pangpinta, kagaya ng lupa, kape, pulbo, at tinta ng pusit. Sige nga, mag-practice nga tayo, kids. Kunin ninyo ang inyong lapis, papel, at kung meron kayong Crayola, kunin niyo rin. Hihintayin ko kayo. Itaas nga ang papel. Very good. Itaas ang lapis. Ayun, ang daming lapis. At itaas ang mga Crayola. Mahusay. Pakinggan niyong maigi ang aking panuto ngayong araw na ito. Sa inyong papel, gumuhit ng hugis bilog. Sa katabi ng hugis bilog ay guguhit kayo ng hugis parihaba. Hugis parihaba. So sa inyong papel, meron akong makikitang dalawang shape. Isang circle at isang rectangle. Very good. Yung hugis bilog ay kukulayan ninyo ng kulay pula. Ano ang ikukulay sa hugis bilog? Tama, kulay pula. At yung hugis parihaba naman ay kukulayan mo ng asul o bughaw. Ano ang ikukulay sa parihaba? Very good. Asul o bughaw o kaya sa English ay kulay blue. O, gawin mo na! Nagawa ba ang aking pinagagawa? Kung nagawa mo, palakpakan mo ang sarili mo.
Yan, mahusay ka. Sa ating gawain sa pagkatuto ngayong araw, lalagyan mo ng check ang number ng iyong papel kung ang bagay ay nakakalikha ng guhit, marka o larawan. At maglalagay ka naman ng X kung ito ay hindi. O uulitin ko ha, sa inyong papel, lalagyan ang check ng bilang kung ang bagay ay nakakagawa ng guhit, ng marka o ng larawan. At X naman kung ito ay hindi nakakalikha ng guhit. Ready na ba? Kung ready na nga, sige nga, ngumiti nga kayo. Ayan ang gaganda ng mga ngiti. Okay. Unang item, lapis. Lapis. Ito ba ay check o X? Lapis. Pangalawa, kahon. Kahon. Ito ba ay check o X? Pangatlo, tela. Tela. Check kung ang bagay ay nakakalikha ng guhit, marka o larawan sa isang papel at X naman o X kung ito ay hindi. So ano ang sagot mo sa number 3 sa tela? Number 4, pintura. Pintura. Check kung ito ay nakakalikha ng guhit, marka o larawan sa isang papel at X naman kung hindi. Ikalima, Crayola. Crayola. Check o X. At ika-anim, hangin. Hangin. Check o X ba ito? Check kung ito ay nakakalikha ng guhit, marka o larawan sa isang papel at X naman kung hindi. Ano ang sagot mo sa hangin? Okay, tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Unang tanong, lapis. Yan ba ay check o X? Kung ang sagot mo ay check, ikaw ay check. Dahil ito ay nakakalikha ng guhit, marka o larawan sa isang papel. Tama. Very good. Pangalawa, kahon. Check o X? Kung ang sagot mo ay X, very good ka rin. Kasi di naman nakakasulat ang kahon, di ba? Tama. Ikatlo, tela. Ito ba ay check o X? Kung ang sagot mo ay X, tama ka. Dahil hindi naman nakakasulat ang tela, di ba? Di rin naman nakakaguhit o nakakagawa ng marka sa isang papel. Tignan nga natin itong number 4. Pintura. Pintura. Ang sagot mo ba ay check o X? Kung ang sagot mo ay check, ikaw ay check. Ikalima, Crayola. Crayola. Check o X? Kung ang pinili mo ay check, very good ka kasi ang Crayola ay ginagamit mong pangkulay sa papel. Tama. At ika-6, hangin. Check o X? Ang hangin ba ay nakakagawa ba ng marka, guhit o larawan sa papel? Tama. Ang sagot ay X.
Very good. Kids, kumusta ba ang weather sa labas ng bahay ninyo? Sige nga, silip nga kayo sa bintana at ikwento ninyo sa akin ano ang panahon dyan sa lugar ninyo. How's the weather outside? Malamig ba o mainit? Parang marami ang sumagot na, "Teacher, mainit po." Kapag mainit, ang tawag sa panahon natin ay sunny day. At kapag medyo malamig at maulan, ang tawag doon ay rainy day. Kung sunny day nga dyan sa inyo, tumalon kayo ng 2 ulit. At kung rainy day naman dyan sa lugar ninyo, tatalon kayo ng 3 ulit. Ayan, merong sunny day, merong rainy day sa kanilang mga lugar. Kapag sunny day, ano ang nakikita ng mga bata? Ano ang nakikita ng mga tao kapag sunny day? Maliwanag ang sikat ng araw at ang mga tao ay nakakapaglakad sa labas nang merong face mask at face shield. Pero yung mga bata sa loob lang, ano? At kapag rainy day naman, ano ang nakikita sa labas? Tama, mayroong ulan, mayroong maraming ulan, at yung iba naman ay bumabaha. Sa panahon ng tag-ulan, mas mainam na kayong mga bata ay lagi lang nasa loob ng bahay. Siyempre, dahil ngayon ay pandemic season, lahat kayo ay inaasahan na nasa loob ng bahay. At maganda na alam ninyo ang pagkakaiba ng sunny day at ng rainy day. Ano ang mas gusto ninyong araw? Yung sunny day o rainy day? Taas nga ang kamay kung ang gusto ay sunny day. Very good, ang dami din. Yung mga rainy day naman ang gusto, taas nga ang kamay. Aba, very good. Namiss niyo na bang maligo sa ulan? Ako rin, namiss ko nang maligo sa ulan. Sa mga oras na ito, tayo ay guguhit o tayo ay magdodrawing. Pakinggan ang aking instruction at yon ang iyong isusulat o i-drawing sa iyong papel. Sa iyong papel, gusto kong makakita ng mga bagay na ito: ulap, araw, at bundok. O wag mo nang magdodrawing ha. Sasabihin ko ang instruction. Unahing i-drawing ang 2 bundok, ang magkatabing bundok. Sa gitna ng magkatabing bundok, sisilip ang araw. At sa taas ng 2 magkatabing bundok, makikita naman doon ang 3 mga ulap. Hihintayin ko ang inyong drawing. Ang husay!
Nakakita ako ng papel na may araw sa pagitan ng dalawang bundok at sa ibabaw ng bundok ay ang 3 ulap. Hindi pa tayo tapos kasi sa pagkakataong ito, kukulayan naman natin ang mga nilikha ninyong drawing sa papel. Kukulayan natin ang bundok ng kulay. Ano ang kulay ng bundok? Tama, brown o kayumanggi. Pwede nyo ring haluan ang bundok ng kulay green na parang may mga puno-puno sa paligid nito. Ang araw ay kukulayan natin ng kulay dilaw o yellow. Very good. At ang ulap ay kukulayan natin ng puti. Yan, mahusay. Para ang weather sa inyong papel ay sunny day o maaraw. Sige nga, titingnan ko ang inyong mga gawa. O ipakita ninyo ang inyong mga gawa sa inyong mga magulang at iyong mga nandyan sa kasama ninyo sa bahay. Hayaan nyo sila ang maglagay ng marka. Ilang star ba ang ilalagay nila sa ganda ng inyong drawing? Very good. Ang kwento ng kuneho at ang pagong. Ito ay isang kwentong pabula hango sa The Tortoise and the Hare ni Aesop. Isang araw, habang naglalakad si kuneho, ay nakasalubong niya si pagong. Palibhasay, mabagal maglakad ang pagong, kaya pinagtawanan nito ng kuneho at nilibak. Napakaiksi ng mga paa mo, pagong, kaya ubod ka ng bagal maglakad. Wala kang mararating yan. Labis na nainsulto ang pagong sa mga sinabi ng kuneho. Para patunayan na nagkakamali ito ng akala ay hinamon niya ang kuneho. Maaaring mabagal nga akong maglakad, subalit matibay ang katawan ko. Hindi mo ako matatalo. Lalo lamang siyang pinagtawanan. Nabibigla ka yata, pagong. Baka mapahiya ka lamang. Wika ni kuneho. Para magkasubukan tayo, magkarera tayo patungo sa tuktok ng bulubunduking yon. Tinuro ni pagong ang abot tanaw na bundok. Ganun na lamang ang saya ng mayabang na si kuneho sa hamon na yun ni pagong. Magkasabay ngang humakbang ang dalawa mula sa lugar ng pag-uumpisahan. Mabilis si kuneho. Nagpalundag-lundag siya. Halos sandaling minuto lang ay naroon na siya sa paanan ng bundok. Nang lumingon siya, Malayong malayo pa si pagong. pero si pagong patuloy sa kaniyang mabagal na paglakad habang pinagtatawanan siya ng ilang mga nakapaligid na hayop. Hindi rin pansin ni pagong ang panunuya ng mga ito at patuloy siya sa paglalakad, walang lingon-lingon. Samantala, si kuneho ay halos mainip na sa paghihintay na makita si pagong sa kanyang likuran. Ilang ulit na ba siyang nagpahinto-hinto pero wala ni anino ni pagong.
Palibhasa, malaki ang tiwala sa sarili. Alam niyo ba ang ginawa niya, kids? Tumakbo siya ng mabilis at nagpasya siyang maidlip muna nang makarating siya sa kalagitnaan ng bundok. Natulog si Kuneho. Dahil ang pakiramdam niya, sigurado mananalo naman siya. Patuloy naman sa kanyang mabagal na paglakad si Pagong paakyat hanggang sa marating niya ang kalagitnaan ng bundok. Naraanan pa niya si Kuneho. Na mahimbing na natutulog at malakas na naghihilik. Nilampasan niya ito at nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa marating niya ang hangganan ng kanilang karera. Nang magising naman si Kuneho, muli itong tumingin sa ibaba ng bundok. Wala pa rin si Pagong. Napakabagal talaga. Humanda na siya sa paglalakad muli paakyat ng bundok, subalit, ganun na lamang ang gulat niya nang matanaw si Pagong na naroon na sa tuktok ng bundok. Naunahan na pala siya. Kids, sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Sino-sino daw ang mga tauhan sa kwento? Tama, sina Pagong at Kuneho. Ano sa palagay nyo ang ugaling taglay ng Kuneho? Ano sa palagay nyo ang ugaling taglay ng Kuneho? Oo nga, mayabang ang Kuneho. Anong ginagawa naman ng Pagong habang natutulog ang Kuneho? Tama, nagpatuloy siya sa paglalakad. Maganda ba ang ugaling mayabang? Happy face ba yon o sad face? Tama, ang ugaling mayabang ay sad face. Dahil ito ay nakakapagpababa sa tingin ng isang tao. Ito ang dahilan kung bakit may mga bata na nabubuli dahil sa ugaling pagyayabang. Ano ang aral ang napulot mo sa kwento? Gusto kong pulutin nating aral, kids, yung prinsipyo ng Pagong. Na kahit marami na ang sinasabi sa kanya na negatibo ng Kuneho, ay nagpatuloy siya sa paglalakad, sa mahabang paglalakad. Ang hirap to, di ba? Ang layo, pero kahit mabagal siya, ay tsinaga niya na siya ay maglakad hanggang matapos niya ang finish line. Ganyan din ang kunin nating lesson sa kwento na ito, kids. Bagamat mga bata pa kayo, marahil mabagal pang kumilos, marahil may mga nambubuli sa inyo, marahil nahihirapan kayo sa buhay ninyo, pero ipagpatuloy ninyo ang paglalakad kagaya ng Pagong, na kahit siya'y mabagal, dire-diretso siya sa paglalakad at naabot niya ang kaniyang goal na malakaran. Ganon din yung prayer namin sa inyo, kids. At syempre, sa inyong journey, lagi ninyong isasama ang pananalangin. Kasi ang Diyos ay handang tumulong sa atin, lalong-lalo na sa inyong mga bata. Mahal na mahal kayo ng ating Diyos. Para mas madaling tandaan ang alpabeto at ang tunog nito, awitin natin sa tonong Are You Sleeping? Handa ka na ba?
Ang letrang A, tunog ay A, tunog ay A. Laging isa isip, laging isa isip, A, 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 A. Sunod naman ay letrang B. Ang letrang B, tunog ay ba, tunog ay ba. Laging isa isip, laging isa isip, ba, 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 ba. Ang letrang C. Ang letrang C, tunog ay ka, tunog ay ka. Laging isa isip, laging isa isip, ka, 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 ka. Ang letrang D, tunog ay da, tunog ay da. Laging isa isip, laging isa isip, da, 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 da. Ang letrang E, tunog ay E, tunog ay E. Laging isa isip, laging isa isip, E, 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 E. Ang letrang F, tunog ay F, tunog ay F. Laging isa isip, laging isa isip, F, 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 F. Ang letrang G, tunog ay G, tunog ay G. Laging isa isip, laging isa isip, G, 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 G. Ang letrang H, tunog ay ha, tunog ay ha. Laging isa isip, laging isa isip, ha, 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 ha. Ang letrang I, tunog ay I, tunog ay I. Laging isa isip, laging isa isip, I, 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 I. Ang letrang J, tunog ay J, tunog ay J. Laging isa isip, laging isa isip, J, 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 J. Ang letrang K, tunog ay K, tunog ay K. Laging isa isip, laging isa isip, K, 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 K. Ang letrang L, tunog ay L, tunog ay L. Laging isa isip, laging isa isip, L, 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 L. Ang letrang M, tunog ay M, tunog ay M. Laging isa isip, laging isa isip, M, 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 M. Ang letrang N, tunog ay na, tunog ay na. Laging isa isip, laging isa isip, na, 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 na. Ang letrang N, tunog ay nya, tunog ay nya. Laging isa isip, laging isa isip, nya, 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 nya. Ang letrang NG, subukan natin. Ang letrang NG, tunog ay nga, tunog ay nga. Laging isa isip, laging isa isip, nga, 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 nga. Ang letrang O, tunog ay O, tunog ay O. Laging isa isip, laging isa isip, O, 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 O. Ang letrang P, tunog ay P, tunog ay P. Laging isa isip, laging isa isip, P, 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 P. Ang letrang Q, tunog ay K, tunog ay K. Laging isa isip, laging isa isip, K, 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 K.
ka. Ang letrang R, tunog ay R, tunog ay R. Laging isa-isip, ra, 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 ra. Ang letrang S, tunog ay S, tunog ay S. Laging isa-isip, S, 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 S. Ang letrang T, tunog ay T, tunog ay T. Laging isa-isip, ta, 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 ta. Ang letrang U, tunog ay U, tunog ay U. Laging isa-isip, U, 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 U. Ang letrang V, tunog ay V, tunog ay V. Laging isa-isip, V, 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 V. Ang letrang W, tunog ay W, tunog ay W. Laging isa-isip, wa, 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 wa. Ang letrang X, tunog ay X, tunog ay X. Laging isa-isip, X, 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 X. Ang letrang Y, tunog ay Ya, tunog ay Ya. Laging isa-isip, Ya, 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 ya. At ang pinakahuling letter ay letter Z. Subukan din natin kantahin. Ang letrang Z, tunog ay Z, tunog ay Z. Laging isa-isip, Z, 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 Z. Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Nagbabalik ang Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Anong mga larawan ang kayang gawin ng imprenta? Ano-anong mga disenyo ang maaaring likhain gamit ang iba't ibang mga bagay? At paano mapapaganda ang isang imprenta? Sa ating aralin, mailalarawan mo ang mga hugis o pagkakayari ng imprenta gamit ang iba't ibang bagay sa kalikasan o mga bagay na gawa ng tao. Alam mo bang ang prutas at ang mga barya ay maaaring gamiting pantatak ng imprenta? Ang bawat isa ay may panig na pwedeng lagyan ng pangkulay at ilalapat sa isang bagay na patag. Ang mga bagay sa paligid ay may kanya-kanyang laki, lapad, hugis, anyo at tekstura o texture. Ang texture ay ang itsura at kalidad ng panlabas na anyo ng isang bagay. Matutukoy ito sa pamamagitan ng pagsuri, pagdama o paghawak sa isang bagay. Ano-ano ba ang mga halimbawa ng texture? Ito ang mga halimbawa. Makinis, magaspang, malambot, matigas, patag o hindi patag. Tatandaan niyo kids, ang karakter ng texture, ito ay nahahawakan o nararamdaman. Maaaring maipakita ang laki, hugis, lapad o tekstura ng isang bagay kung gagamitin ito
sa pang-imprenta. Kung lalagyan ng pangkulay, yung isang bahagi nito isang panig bilang pantatak, mapapanatili ang mga karakteristikong ito sa imprenta. Makikita mo yung shape ng apple o kaya shape ng kabilang panig ng coin kung lalagyan mo ito ng tinta at itatatak sa papel. Tingnan nga natin kung naintindihan ninyo ang ating lesson. Isulat ang tama kung ang bagay ay tumutukoy sa tekstura o texture ng isang bagay. Isulat naman ang mali kung ang salita ay hindi tumutukoy sa tekstura o texture nito. Sasagutan sa inyong papel. Handa ka na? Una, maraming kurba. Maraming kurba. Tama o mali? Tama kung ito ay tumutukoy sa texture. Mali naman kung ito ay hindi tumutukoy sa texture. Maraming kurba. Kung ang sagot mo ay tama, ikaw ay tama. Nararamdaman ba ng kamay ang maraming kurba o maraming curve? Tama. Bahagi ng nagde-describe sa texture ay kung ito ay nararamdaman ng iyong mga kamay. Kaya tama ang iyong sagot. Tama sa maraming kurba. Ikalawa, mabango. Mabango. Tama ba? Ito ba ay tumutukoy sa tekstura o mali? Ito ay hindi tumutukoy sa texture. Mabango. Kung ang sagot mo ay mali, ikaw ay tama. Kasi ang pabango ay naaamoy at hindi nararamdaman. Pangatlo, tusok-tusok. Tusok-tusok. Tama o mali? Kung ang sagot mo ay tama, ikaw ay tama. Dahil ang tusok-tusok ay mayroong texture. Ikaapat, matamis. Matamis. Ito ba ay tama o mali? Kung ang sagot mo ay mali, ikaw ay tama. Dahil ang matamis ay natitikman o nalalasahan at hindi ito nahahawakan. Ikalima, madilim. Madilim. Ito ba ay tama o mali? Kung ang sagot mo ay mali, ikaw ay tama. Dahil ang madilim ay nakikita yan, di ba? Hindi mo naman nahahawakan yan. So, yan ay walang texture. So, ang sagot mo ay mali. Ika-anim, lubak-lubak. Lubak-lubak. Tama o mali? Kung ang sagot mo ay tama, ikaw ay tama. Dahil ang lubak-lubak ay mayroong texture. Tahimik. Tahimik. Yan ba ay tama o mali? Ito ba ay tumutukoy sa texture o hindi tumutukoy sa tekstura? Kung ang sagot mo ay mali, ikaw ay tama. Dahil ang tahimik ay wala naman yang texture. Hindi mo naman yan nahahawakan. At panghuli, pantay. Pantay. Yan ba ay tumutukoy sa texture o hindi? Kung ang sagot mo ay mali, ikaw ay tama. Dahil ang pantay ay hindi naman nararamdaman. Yan ay bagay na nakikita.
Nasubukan mo na bang makalikha ng imprenta gamit ang iyong mga kamay? Ano-ano ang mga disenyo na mabubuo sa pamamagitan nito? Kung hindi mo pa nasubukan, gagawin natin ngayon. Lilikha tayo ng imprenta sa pamamagitan ng paglalagay ng pangkulay sa iyong kamay at daliri, at ito ay ilalapat natin sa papel. O kids, magpaalam na kayo sa mga magulang ninyo dahil gagawa tayo ng pagtatak gamit ang ating mga kamay. Narito ang mga kailangan: toyo, platito, at papel. Ulitin ko, toyo, platito, at papel. Hihingi kayo ng tulong sa mga nakatatanda sa inyo para kumuha ng toyo at ng platito. Okay? Ganito ang gagawin. Maglagay ng 3 kutsarang toyo sa isang platito. 3 kutsarang toyo sa isang platito. Toyo o soy sauce. Ngayon, kapag nakaredy na ang toyo na nasa platito at syempre yung papel, idadampi ang inyong hinlalaki o yung thumb. Idadampi sa toyo at yung thumb na may toyo ay ilalapat sa papel. Yan, tignan nga natin, itatatak mo yung thumb mo sa papel. Anong itsura? Nakasunod ka ba? Very good. Susunod, idampi naman ang hinliliit sa toyo. Hinliliit or yung pinky finger. At maglapat ng 3 bakas nito. 3 ulit na itatak ang hinliliit sa papel. Pagkatapos niyan, ang hinlalato naman o ang middle finger ang idadampi sa toyo at ilalapat sa papel. Gumawa kayo ng 3 pares nito na merong direksyon na pataas. Patingin nga ng mga gawa ninyo. Mahusay! Na-enjoy nyo ba ang ating art lesson ngayong araw na ito? Very good! Marami pa tayong mga aaralin, kids! Kaya lagi lamang kayong tumutok dito sa ating online learning, dito lamang sa Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Na-enjoy nyo ba ang lesson natin ngayong araw na to? May mga kailangan ba kayong balik-aralan? Tamang-tama dahil nariyan ang inyong mga magulang at mga kasama sa bahay para tulungan kayo dun sa mga lesson na nahirapan kayo. At dun sa mga lesson na gusto rin ninyong balikan, pwede ninyong bisitahin ang Facebook page ng Exemplars o kaya naman ng FEBC Radio TV para hanapin yung mga video ng Eskwela kung saan pwede rin ninyong mapanood para makaka-catch up kayo mga bata sa inyong mga lesson. Ang Eskwela, online paaralan para sa bulilit ng tahanan ay tumutulong para mas mapadali ang pag-aaral lalong-lalo na kayo mga bata habang nasa tahanan pa. At umaasa kami na bawat lesson ay meron kayong naiuuwi na mga aralin na mga life skill na tututunan sa inyong mga buhay. At nananatiling masaya sa loob ng tahanan, masaya at ligtas. Nag-aalala ba kayo sa inyong future o sa mga darating na panahon? Makakalabas pa po ba ako, Mami? Makakapasok pa po ba ako sa school? Aba, yan ang pangarap ng marami sa atin, lalong-lalo na yung mga doktor at mga nasa pamahalaan. Kaya, kids,
lagi natin silang isasama sa prayers natin, ha? Dahil sila ay abalang-abala. Kagaya ninyo, nag-aaral din sila kung paano tayong matutulungan at kung paano malalabanan ng ating katawan ang mga virus na nananatili dito sa ating bansa. Lalong-lalo na ang COVID-19. And so, dapat din kayong makipag-cooperate o sumunod sa payo ng mga magulang. Kapag sinabi na matulog ng maaga, huwag magpupuyat dahil ang pagpupuyat ay nakakababa ng resistensya ng katawan, lalong-lalo na kayong mga bata. Okay, so matulog ng maaga, kumpletong oras, 8 hours, kumain ng wastong pagkain. Mga pagkain na malulusog, mga pagkain gulay, karne, gatas, at iwasan o kaya'y bawasan ang pagkaing maaalat at matatamis. Kailangan kasi nating ingatan ang ating mga sarili habang tayo'y nasa bahay at magpalakas. Dahil yan ang lalaban para sa mga sakit na pwedeng dumapo sa inyong mga katawan. At syempre, paalaala sa Matthew 6:10, Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Again, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Nananatiling makapangyarihan ang ating Panginoon kahit na meron pa rin COVID-19 sa buong mundo. Mas malakas ang kapangyarihan ng Diyos para kayo ay protektahan, kaya huwag matatakot at huwag malulungkot dahil meron tayong Diyos na lagi nating pinagkakatiwalaan. Ako si Teacher Jo Cabrera Alabastro, ang inyong teacher dito sa Eskwela Online Paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Stay safe and God bless you. Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan.